Tingnan natin, baka malalaki itong isa. Ginagawa mo. Sasal kasi natin yung sabihin eh. Nanakit ng isda na ito, nanakit. A few moments later. For today's video mga kababayan, so magluluto tayo ng dinengdeng ng mga Ilocano. Yan. So samahan niyo ako sa pagluluto mga kababayan kung paano lutuin. Ito na mga kababayan kung paano magluto ng dinengdeng ng Ilocano. Yan o. So ito tatlong piraso to kanina mga kababayan. So habang binilad natin ng konti. Yan tapos nung nakita ng pusa, kinuha, kaya isa na lang natira. So ito na mga babayan, so maliban sa bagoong na pampalasa, dadagdagan natin ng magic sarap na halo para mas wow naman! Lasa mga babayan. Wow! Ito na lang yung sahog mga babayan, isa na lang yung natira. Dahil tatlo yan kanina, tinakbo ng pusa. Yan, kaya isa na lang yung natirang sahog natin. Pero masarap pa rin yung luto natin na gulay. Yan. So ang gulay na yan mga babayan ay dinengdeng. So Ilocano na dinengdeng, lutong Ilocano mga babayan. Yan o. So inaano lang natin yung magic sarap para may halo sabaw yung magic sarap. Yan mga babayan, no? So kaya medyo halo ko lang muna yung gulay. Yan. So ito na mga babayan, kumukulo na. Yan, no? Yan. So nakikita na yung parang masarap na talaga siya sa tignan. Kunting na lang mga babayan, makakakain na tayo ng masarap na dinengdeng ng Ilocano. Ayan, no? Yan. Listening to you, lutuin lang natin yung mabuti mga kababayan kasi yung huling nilagay natin yung kamote mga kababayan. So kailangan yung kamote ay madurog para medyo mas malapot yung sabaw, para mas masarap mga kababayan. No? Ayan, no, nakikita na yung yung resulta ng pagkaluto na parang ang sarap ng kainin mga kababayan. No? So ready na oh. Yan, so hintayin lang natin na lumambot yung kamote na nilagay natin bago natin patayin yung apoy. So dagdagan lang natin ng magic sarap para kasi medyo matabang pa yung lasa. Kaya dagdagan lang natin ng magic sarap mga kababayan. So ilalagay na natin lahat yung natira na magic sarap para mas masarap yung dinengdeng natin na gulay. Yan. So tikman natin ulit yung yung okay na yung lasa. Yan o mga kababayan, napakasarap na o. Yan o, tingin pa lang mga kababayan, ulam na o. Ayan o. Ito yan. Hinalo-halo pa natin yung gulay. Yan, para yung natin sa ilalim, yung kamote, maluto siya ng maayos at saka yung sabaw niya mga kababayan ay lumapot. Yan, para mas masarap siyang kainin. Higupin yung sabaw niya, medyo malapot-lapot ng konti mga kababayan. Tikman nga lang na muna natin. Wow, sarap. Yan, so ready na. So check natin yung kanin natin kung mayroon pa. Yan, konti na lang yung kanin natin mga kababayan. Yan, kain na tayo mga kababayan. So ready na yung pagkain natin. Yan napakasarap na sabaw. Dinengdeng talaga, dinengdeng. Yan mga kababayan, dinengdeng talaga yung kainin natin. Sabi nila mga kababayan, pag dinengdeng daw lagi ang inuulam mo. Wow naman! Tanda ka daw mga kababayan. Yan, so tatanda ka, so abot ka ng matanda. Yan, so pag hindi ka naman nag-uulam ng gulay, so ibig sabihin, hindi ka natatanda. Yun, kaya kung minsan ulam-ulam din tayo ng gulay mga kababayan. So
matikman natin yung dinding ng Ilocano, mga kababayan. So, napakasarap ng dinding natin. So, Ilocano yung pagkakagawa, mga kababayan. Yan, no? Ang sarap at kumukulo pa. Yan. So, maglagay na tayo ng ulamin natin, mga kababayan. Para matikman na natin yung masarap na ulam na gulay. Yan, no? Napakasarap talaga. Sabaw pa lang, oh. Malapot-lapot na yung sabaw. Tapos may sahog pa. Yan. So makakakain na tayo ng marami, mga kababayan. Kaya sabi nila nananaba daw tayo nang dahil sa gulay. So ikaw ba naman mag-ulam lagi ng gulay sa araw-araw? Napakasustansya ng ulam mo. Kaya tataba ka talaga. Yan. So kung ang inuulam mo naman yung puro karne, naman at sabi nila makolesterol, kaya iba rin ang pagkakataba mo pag yung mga inuulam mo ay mga karne, mga kababayan. So pag gulay-gulay lang, hindi na tayong tumaba, at least may protina yung uulamin natin kasi mga gulay lang. Yan. So kain na tayo, mga A few kababayan. moments Subo. later.